Sa isang malayong baryo sa Samar, may kakaibang tradisyon tuwing Pasko na magpapakilabot sa iyo. Isang nilalang na may pakpak na parang parol ang bumibisita tuwing Christmas Eve at ang mga tao sa baryo ay tila may tinatagong lihim tungkol dito. Sumama si Ricky, isang writer, sa matandang si Lolo Tano upang masaksihan ang aswang na ito. Pero sa kanilang paghihintay sa dilim, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap na magpapatanong sa iyo kung hanggang saan ang katotohanan at katang-isip. May nakapagsabi sa akin na maganda raw magpasko sa isang bayan sa Samar. Nalimutan ko na kung sino yung nagsabi sa akin noon. Pero kung sino ka man, sana ay hindi ka na lang nagsalita. Dahil sa iyo ay muntik na akong hindi makauwi sa pamilya ko. Ako nga pala si Ricky. Writer ako sa isang travel magazine. Nung medyo bago-bago pa lang ako sa trabaho, ay pinadala ako sa isang napakaliblib na baryo sa Samar. Ang assignment ko ay magsaliksik tungkol sa mga tradisyon ng Pasko sa baryo na yon, lalo na yung mga kakaibang kwento at paniniwala na hindi pa nasusulat. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng baryo para na rin sa kapakanan ng mga taga roon. Nung makarating ako sa baryo, agad kong napansin na parang may kakaiba. Yung mga tao parang may tinatago talaga. Alam mo yung feeling na parang may mali pero di mo ma-pinpoint kung ano. May mga parol naman sa mga bahay at may mga Christmas lights sa mga puno. Pero parang hindi masaya yung mga tao. Parang may takot sa kanilang mga mata. Nung makausap ko yung kapitan ng barangay, ay doon ko nalaman na may kakaibang tradisyon pala yung baryo tuwing Pasko. May nilalang daw na bumibisita sa baryo tuwing Christmas Eve. Isang nilalang na tinatawag nilang aswang. Hindi raw yung aswang na alam natin na kumakain ng tao, kundi isang magandang nilalang na may pakpak na parang parol. Nagulat ako sa sinabi ng kapitan. Hindi ko alam kung niloloko ba niya ako o seryoso siya. Pero dahil writer nga ako at trabaho ko ang magsaliksik, ay pinakinggan ko na lang siya. Sabi ng kapitan, may isang matandang lalaki raw na apo ng aswang na yon ang makakapagpatunay sa kwento niya. Pinuntahan ko yung matanda na ang pangalan ay Lolo Tano. Sabi ko sa kanya na gusto kong makita yung aswang at kung pwede ay makunan ng litrato. Sumama naman si Lolo Tano sa gusto ko. Sabi niya, 12:00 ng gabi raw lalabas yung aswang. Kailangan lang daw namin na maghintay sa isang lugar sa may kagubatan. Dinala ako ni Lolo Tano sa isang napakadilim na lugar sa baryo. May mga parol doon sa mga puno at habang nag-uusap kami ay naririnig ko yung mga awit ng Pasko mula sa mga bahay na malayo sa amin. Sabi ni Lolo Tano, kailangan daw na may mga parol sa mga bahay at may mga kantahan para lumabas yung aswang. Habang naghihintay kami ay kung ano-ano ang pinaggagawa ni Lolo Tano. Umakyat siya sa puno na parang unggoy at tumalon mula sa isang sanga papunta sa isa pang sanga. Sabi niya, manaraw siya sa aswang na lola niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Sabi ko sa sarili ko, baka naman niloloko lang ako ng mga tao sa baryo na iyon. Pero maya-maya biglang tumahimik ang paligid. Yung mga kuliglig parang natakot din. Tapos doon ko na naramdaman na may paparating. May lumabas na nilalang mula sa kagubatan. Isang napakagandang babae na may mga pakpak na parang parol na kumikislap sa dilim. Mahahaba yung mga kuko niya parang mga talim na handang sumugat. Yung buhok niya umaalon-alon na parang alon sa dagat. At yung mga mata niya ay kumikislap na parang mga Christmas lights. Kahanga-hanga yung itsura niya pero nakakatakot din. Lumapit sa akin yung nilalang at tinanong ako kung naniniwala raw ba ako sa mga aswang. Sabi ko, hindi po ako naniniwala. Writer po ako at ang trabaho ko ay magsaliksik tungkol sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya ako narito ay dahil gusto kong malaman kung totoo nga ba ang aswang. Kung gusto niyo po akong patayin ay wala akong magagawa.
Pero sana ay isipin niyo na may pamilya akong naghihintay sa akin. Natawa yung nilalang at sabi niya ay bibigyan daw niya ako ng pagkakataon. Dahil sa sinabi ko ay hindi raw niya ako papatayin. Pero si Lolo Tano raw ay may parusa dahil sa ginawa niya sa akin. Nilapitan niya si Lolo Tano at tinilaan yung leeg nito. Biglang naging parol si Lolo Tano, parang naging bahagi siya ng tradisyon na pilit niyang binabaliwala. Isinabit siya ng aswang sa isang sanga ng puno, simbolo ng kanyang pagkakamali. Nung pakawalan ako ng aswang ay agad akong tumakbo. Hindi ko na siya nilingon. Nakauwi naman ako sa pamilya ko, pero tuwing Pasko parang may bumabalik na takot. Yung alaala ng aswang parang anino na hindi ko maiwasan. Yung tanong kung totoo ba talaga ang lahat, hindi ko pa rin masagot. Naalala ko rin na napakanipis pala ng pagitan ng pag-aalinlangan at paniniwala. Sa kwento natin ngayon, natutunan ni Ricky na hindi lahat ng tradisyon ay dapat paglaruan dahil may mga lihim na mas mabuting hindi na ungkatin. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories. Para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento, excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga parol na kumikislap sa dilim.